thought, a world with heavenly comfort fraught. Whatever I do, wherever I be, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me, His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Sometimes it seems a deepest gloom, sometimes where Eden's flowers bloom, by waters still or troubled sea, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me, His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me, His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating prayer covenant sa araw na ito. Ang ating pong teksto sa umagang ito ay matatagpuan sa Roma chapter 9 verses 1 to 5. Ngunit ang babasahin ko lamang po ay ang verses 2 to 3. At ganito ang sinasabi: Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso dahil sa mga kalahi kong Hudyo. Mas mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mawalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti nila. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Kahangahangang bagay na si Paul ay nasambit niya, na wish niya lang, na siya na lang yung sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanyang mga kapatid. Napakatindi. Sapagkat ang hiniling o ang wish niya ay total separation from Christ at maging sa salvation na inoffer niya. Ganitong kalaking sakripisyo ang nakahandang gawin ni Pablo para sa kanyang mga kapatid. Handa siya na isuko ang kanyang sariling kaligtasan, maligtas lamang ang kanyang mga kapatid. Isipin po natin saglit ang kanyang pagmamalasakit sa kanila. Dapat nating malaman na hindi lang basta-basta niya ito isinulat. Wala sa mga readers ang kanyang puso, kundi ang bottom line ni Paul sa verse na ito ay kung may pagkakataon mang i-curse siya ng Mesyas upang pagpalain ang kanyang mga kapatid, kahit saglit lang, ay gagawin niya ito para sa kanila. Sapagkat sila ay kanyang pamilya, mga minamahal niya at lumaki siyang kasama nila. Habang binabasa ko po ang verse na ito ay pilit na pumapasok sa isipan ko ang John 15:13. Na ang sabi, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Parang ganito po yung ginawa ni Pablo. Napaka-powerful, di po ba? Sa katunayan, ang nakikita natin dito ay nagpapaalala din sa ginawa ni Moses nang mag-intercede o mamagitan siya para sa Israel.
Nang magbanta ang Diyos na lilipulin sila sa pamamagitan ng pagpapaalala sa Diyos na ang kanyang pangalan at karangalan ay nakasalalay sa kapalaran ng kanyang bayan. Nanalangin si Moses ng ganito, Ipinapakiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi nyo sila mapapatawad, burahin na ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Ngunit tulad ni Moses, ang hangarin ni Paul ay napaka-imposibleng wish sapagkat hindi siya kailanman maaaring maging sumpa kay Kristo dahil gaya ng sinabi niya sa Roma 8:38-39, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya't ating alalahanin lagi ang pagmamahal ni Kristo para sa atin, ang kanyang willingness na ialay ang kanyang buhay para sa atin. Wish lamang ni Paul na magawa niya ito, ngunit ginawa na ito ni Jesus. At sa paggawa niya nito ay ipinakita niya sa atin ang kanyang dakilang pag-ibig o great love. Isipin natin lagi ang tungkol sa security na meron tayo kay Kristo. Ang katotohanang walang makakahadlang sa pagitan natin at sa pag-ibig ng Diyos. Dahil sa paraan o yung way ng pagyakap at pagtanggap sa atin ni Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Di po ba? Kahit hindi tayo kaibig-ibig, inibig niya tayo. Kahit hindi natin deserve ang salvation na inoffer niya, ipinagkaloob pa rin niya. Maglaan po tayo ng panahon at ipanalangin natin ang mga nawawala o nalilihis ng landas at hilingin sa Diyos na bigyan tayo ng wisdom habang tayo ay nag-i-intercede para sa kanila at hilingin natin na gamitin tayo upang ipamalita, ipahayag ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kalwalhatian. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Lord, sa patuloy na pag-iingat mo sa amin, lalo na sa nagdaang bagyo at sa masungit na panahon. Salamat, Lord, sa buhay, sa kalakasan, sa kagalingan na patuloy mong ipinagkakaloob. At ganun din na patuloy na ipinagkakaloob mo anuman ang pangangailangan namin. Patuloy na hiling namin na patnubayan nyo kami at proteksyonan lagi, Panginoon. At ganun din na aming itinataas ang kabuuan ng aming iglesia ng St. Paul sa lahat ng miyembro nito, Panginoon. Maging ng mga pamunuan ng aming konseho, Panginoon. Patuloy na itinataas ko po sila, Panginoon, sa inyo. Patuloy na pangunahan niyo po kami. At ganun din na ipagkaloob mo, Lord, sa amin ang wisdom, ang katalinuhan na nagmumula sa inyo upang sa aming paglilingkod, sa aming pangunguna ay nakakasiguro po kami ng lahat ng gagawin namin at iniisip namin ay naaayon sa inyong kagustuhan. Patuloy din na aking itinataas, Panginoon, ang mga kapatid ko na mayroong mga pinagdadaanan, may mga karamdaman. Sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy na hipuin mo po ang kanilang physical na pangangatawan. Samahan mo po sila, Panginoon, kung sila man ay nalulungkot o mayroong kapighatian na nararanasan. Ganon din, Panginoon, ang mga kapatid namin na nakarating sa kanilang mga kaarawan at wedding anniversaries. Patuloy, Panginoon, na hiling namin na pagpalain mo po sila at maging ng kanilang mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, at aming ipinagkakatiwala sa inyo ang buong araw. Ang iyong protection, ang iyong pagmamahal, ang iyong blessings, ang siyang sumaamin, Panginoon, sa buong araw na ito. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.